Simula na natin ang Part 51. Yun nga, doon natulog sa kanyang kubo sila Guyo at Leroy, maging ang pinsan nito. Nagkasya naman sila sa kubong yon dahil medyo may kalawakan ang sahig ng kubo niya. Kaya lang, ang problema niya, kahit nalangog siya sa alak, hindi siya gaanong makatulog dahil sa lakas humilik ng mga kasama niya sa loob ng kubo. Kaya't ang kanyang ginawa, para makatulog siya, nilagyan niya ng maraming bulak ang butas ng tinga niya. Kaya't ayon, mahimbing siyang nakatulog hanggang mag-umaga. Pagising niya kinaumagahan, napansin niyang hindi umuwi si Manong Duming doon sa kanilang hinihigaan. Siya ang unang nagising doon sa kasama niyang tulog na tulog. Paglabas niya ng kubo, ramdam naman niya ang saya ng festa sa kanilang lugar. Dahil natatanaw niya ang mga kababaryo nila na abalang naghahanda ng naglilitsyo na baboy na panghanda sa piyesta. Pati na rin sa kanilang bahay, magamat wala pang mga bisita, nandun naman ang ilang mga kumpare ng ama niya, maging ang ilan nilang kamag-anak. Pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang at nadatnan niya ang kanyang ama doon na nakausap ang mga kumpare nito. Pagkalapit niya dito, kagad naman siyang binati ng mga kasama nito na puro din mga sabungero doon sa kanilang lugar. Habang nakipag-usap siya sa mga ito, napatanong naman siya sa kanyang ama ng, "Tay, si Manong Duming, umuwi ba sa kubo kagabi? O dito natutulog? Wala kasi dun eh." Tanong niya rito. Nang marinig yun ng kanyang ama, napatitig naman yun sa kanya habang nagsalita ng, "Oh, bakit? Saan ba yun napunta? Hindi ba natulog sa kubo niyo kagabi?" "Tika, sino ba yung nasa likod ng kubo mong nakaduyan?" "Di ba yan si Manong Duming?" Sagot nito sa kanya. Kaya't dahil doon, napakamot na lang siya sa ulo dahil hindi kasi niya napansin yun doon. Nilapitan niya ng dahan-dahan ang matanda kung saan ito nakaduyan. Umupo siya sa tabi nito habang medyo nakatalikod dahil alam niyang tulog pa ang matanda. Katabi kasi ng duyan nito, may mga upuan din. Habang nakatitik siya sa taas ng puno ng mangga, inalala naman niya ang mga nakaraang lumipas. At habang nakaupo siya, napasilay naman siya sa kinaroroonan ng matanda. Subalit laking gulat niya nang wala na ang matanda doong natutulog. Hindi niya napansin na tumayo yun eh. At isa pa, hindi man lang gumalaw ang duyan kung tumayo yun. Pagtingin niya sa kubo niya, nasipat niyang may dala na itong kape papalapit sa kanya. Naglalakad ito habang nakangising nagsalita ng, "Oh, kape ka muna. Hindi na ako umakyat sa kubo mo kagabi. Dahil sa inyo pa lang, puno na ang papag." wika nito. Dahil sa mga sinabi nito sa kanya, napatawa naman siya dahil pinagtitripanan naman siya nito. Umagang-umaga kasi, ginamitan siya nito ng mga panlinlang na imahe ng tao. At habang umiinom sila ng kape, nakita naman nilang paisa-isa nang lumabas ang tatlo niyang kaibigan. Hindi na ito lumapit sa kanila, bagkus nagpaalam na ito para aalis na sila. Dahil may mga manok pa silang asikasuhin sa bahay nila. Purong sabungero kasi yun eh. Sa pag-alis ng mga kaibigan niya, pinag-usapan naman nilang dalawa ang mga nakasagupa nila kagabi. At makalipas lang ang ilang oras, nasipat na naman nila ang tatlo niyang barkada na may mga dalang panlabang manok. Paglapit ng mga ito sa kanila na may dalang mga manok panabong, nagsilapitan na rin sa kanila ang mga kumpare ng kanyang ama na may mga manok ding panlaban sa araw na yon. Kaya't dahil doon, nagkaisa ang pangkat nila ng purong mananabong.
Pagputok ng 10:00 ng umaga, naglalakbay na nga ang pangkat niya, maliban lang kay Nuli. Nauna sila Guyo at Leroy, maging ang pinsan nito at si Manong Duming doon sa sabungan. At kasama nito ang ilang kumpare ng ama niya na may mga panabong ding manok. Tinatanong siya ni Manong Duming kung bakit magpahuli siya. Ang sabi lang niya, mag-iikot-ikot muna siya sa kanyang farm at abisuhan na rin niya ang mga tauhan niya. Kung hindi niyo na itatanong, ang bahay ng mga magulang niya at ang kubo niya nasa loob ng bakod na nakakonekta din sa bakod ng mga manok niya. Kaya't kapag may mga bisitang makikifesta sa kanilang bahay, nasa loob na rin yun ng manukan niya. Nang makita niya si Nardong abalang naglilipad sa iba niyang mga tandang, nagwika naman siya dito ng, "Oh, Nardo, mamaya aalis ako ha. Talasan niyo ang mga mata niyo sa pagbabantay. Sinabihan ko na rin si Itay na huwag munang tatanggap ng mga bisitang mamimili dahil abala din siya sa mga bisita eh. Oo nga pala, pilian mo nga ako ng 3 tandang na panlaban. Mamaya babalikan kita." Wika niya kay Nardo. Nang marinig ito ng mga tauhan niya, sumagot lang naman ito ng, "Areglado boss, ako pa. Mamaya makikita mo ang pipiliin kong manok. Para naman mamayang gabi, alam mo na." Wika nito sa kanya. At matapos nun, maging ang mga kulungan ng kanyang kalabaw, meron na ding pinapabantay ang kanyang ama dahil baka magaya na naman nung nagdaang mga araw, pagtripa na naman ang mga alaga niya. Nang alis na siya para pumuntang sabungan, muli niyang pinuntahan si Nardo para kunin doon ang manok niyang ipinahanda. Nang makuha na niya ito, kaagad siyang lumabas at bitbit ng kapatid niya ang isang bayo at sa kanya naman ang 2. Habang naglalakad sila sa daan para pumuntang sabungan, meron siyang naramdamang kakaiba sa hangin na animoy mabahong karning nabubulok at may halong animoy makati sa lalamunan. Nagtaka naman siya dahil tanghaling tapat, may salot sa paligid. Kaya't dahil doon, kaagad siyang naalerto. Kaagad siyang nag-usal pang proteksyon at inilapat sa bunbuna ng batang kapatid niya dahil mapanganib sa mga ordinaryong tao ang presensyang yon, dahil ramdam niyang usal ito sa kaliwa. Dahil maging siya, nakaramdam siya ng pangangati sa lalamunan niya. Nang ginawa niya ito sa kapatid niya, nagulat naman itong nakatitig sa kanya. "Ano yun kuya? Kuya naman oh, pinasama mo lang ba ako dito para pagtripan?" Wika nito sa kanya. Kaya't ang sabi niya, "Hindi, hinawi ko lang sa ulo mo yung dahon. Ayun, wala na." Wika niya sa kanyang kababatang kapatid. Matapos nun, nagtuloy sila sa paglalakad at natanaw na nga nila ang sabungan. Na halos triple ang dami nito kumpara sa mga tao kahapon. Subalit sa pagtitig niya sa daan bago makalapit sa sabungan, meron siyang nakitang grupo ng kalalakihan nang siyang nagpakaba sa kanyang sarili. Dahil ang pakiramdam niya sa mga ito, may dugo itong napapanig sa kadiliman. Nasa 9 ang bilang nito at ang 2 nito ay mga matatanda. May duda siya doon sa mga yon. Kaya't ang kanyang naisip, nagpaalam na muna siya sa kanyang kapatid para magkunwaring iibak na muna sa damuhan. "Toy, dito ka na muna ha. Huwag kang aalis. Madali lang to. Bantayan mo yung mga manok, baka lilipad eh." Wika niya dito. Pagkarating niya sa damuhan na mayroong puno ng lagnob, kaagad siyang humawak sa lupa at nag-usal para buksan ang silyo sa kanyang isipan. Nang makapag-usal na siya, kaagad pumasok ang isang inkantasyon sa kanyang isipan. Nang mabanggit niya ang unang usal, ni mga tunog ng mga kuliglig sa ilalim ng lupa ay nagawa niyang maramdaman. At sa pangalawang pagkakataon, napaganan niyang muli ang ugnayan niya sa kalikasan. At kasabay nun,
ang pagkabasag ng pagbalat kayo ng grupong nakita niya. Sa isang iglap lang, nabalot siya ng kaba sa sarili dahil ang nakita niyang grupo ay grupo pala ng mga aswang. At ang ikinabahala pa niya dito, ang kasama nitong dalawang matanda ay mga gabunan pala. Kagad siyang lumabas ng damuhan habang nagtataka. Dahil bakit sa sakit ng tirik ng araw, nagawa ng mga itong naglalakad? Bihira kasi ang mga aswang na kayang maglakad sa tirik dahil hindi nila kayang makakita sa liwanag. Subalit sa mga nakita niya, napagtanto niyang mataas na uri ito ng mga aswang. Iyong gabunan noon, napakalakas din. Nang masipat niya si Mayok sa daang nag-aantay sa kanya, napasigaw naman siya dito ng, "Hoy, layuan niyo ang kapatid ko. Demonyo kayo." Kaya siya napasigaw dahil kaharap ng kapatid niya ang siyam na aswang na nagbabalat kayo na mga tao. Nang makalapit na siya sa kanyang kapatid, kitang-kita naman niya ang pagngisi ng isang gabunan habang nakatingin sa kanya. Habang ang mga kasama nito, hindi ito umiimik na para bang mga lutang ito. Nang makalapit na siya sa kanyang kapatid, hinawakan naman niya ng mahigpit ang kamay nito. "Anong ginagawa niyo rito sa kapatid ko?" Wika niya dito nakatitig din. "Kuya, may naghahanap po sa pangalan mo eh. Sila ho oh." Wika nito sabay tingin sa matandang gabunan. Nang marinig ng matanda ang sinabi ng kapatid niya, napangisi naman ito habang bahagyang lumapit sa kanya at nagwiwika ng, Ikaw pala ang antingirong bumugbog sa grupo ni Tarok. Sinuli. Hindi na masama. Sa tingin ko, malakas ang karga mo. Asa na yung maestro mong animoy asong galak? Bakit hindi mo siya kasama? Wika nito sa kanya na nakainsulto. Dahil sa mga sinabi ng matandang gabunan, inabisuhan niya ang kapatid niya na mauna na sa sabungan at hanapin sila Manong Duming doon. Kampante naman siyang hindi ito mausog ng mga aswang nakaharap nito dahil napakalakas ng bakod ang ipinadapo niya rito. Nang siya na lang ang nag-isang kausap ng mga aswang, sumagot siya dito ng, "Oh, ako nga ang bumugbog sa mga antingirong mga lapastangan. At huwag kang magsalita ng ganyan sa maestro ko. Mabait siyang pagka-ermitanyo." Sagot niya sa mga ito. At nang marinig ito ng matandang gabunan, lumakad naman ito ng bahagya habang sumagot sa kanya ng, Oo, mabait siyang ermitanyo para sa inyo. Pero hindi mo ba alam? Ang batas ng mga ermitanyo na bawal silang tumira kasama. Pero sa nakita ko, parang ginawa mo silang kakampi. Layuan mo yung matanda na yan kung ayaw mong mamumroblema lalo sa mga kababaryo mo. Wika nito sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, umusok naman ang kanyang ilong dahil sa pandidikta ng matanda sa kanya. Kaya't napasagot siya dito ng, Ha? Anong layuan ang ermitanyong yon? Para malayo kayong makapangbiktima sa baryo namin? Batid kong nung simulang lumitaw ang ermitanyong yan dito, wala nang ni isang nabalitang taong pinatay ng kauri mo. Kahit anong mangyari, hindi ko lalayuan ang ermitanyo hanggat hindi nalilipol ang mga demonyo dito sa lugar namin. Wika niya ditong may lamang pangbabanta. Nang marinig ng matandang gabunan ang sinabi niya, tumawa lang naman ito ng tumawa na para bang biro lahat ang kanyang sinasabi. Matapos nitong tumawa, may dinukot ito sa tagiliran niya at ipinakita sa kanya ang libritang itim na libro ng mga dyablo. Dahil wala namang saysay ang kanilang usapan, pinili na lang niyang iiwan ang mga ito sa daan. Bagamat hindi siya natatakot sa grupong yon, aminado pa rin siyang mabangis ang mga ito dahil minsan na rin siyang pinaglaruan ng mga gabunang aswang. Pero kahit ganun pa man,
Hindi siya natatakot kahit pinakitaan pa siya nito ng libretang naglalaman ng mga kumbate laban sa mga sugo ng Panginoon. Matapos nun, naglalakad na siya papuntang sabungan para hanapin sila Manong Duming. Nang mahanap na niya sila Manong Duming, agaran din naman niyang nasipat ang kanyang kapatid. Kinausap niya ang kanyang kapatid na bantayan ang mga manok niya kapag sasabak na sila sa labanan. Habang kinakausap niya ang kanyang kapatid, lumapit sa kanya si Manong Duming habang nagwiwika ng, Nakita mo na ba ang pangkat na humanap sa'yo? Kanina pa yung naglilibot-libot sa baryo ah. Mukhang hinahanap ka noon. wika nito sa kanya. Kaya't ang sabi niya, O Manong, nakausap ko nga sila. Batid kong kaanak yun nila Tarok. Dahil yun ang nabanggit nila na binugbog ko raw ang grupong yon. Matapos sabihin yun ni Nuli, tumangutango lang naman ang matanda. Habang naglilibot-libot sila sa sabungan, napangisi naman siya dahil muling nagkatagpo ang kanilang mga landas sa kaibigan niyang si Umar. May kasama itong 2 tauhan nang siyang mga alalay nito at gaffer din ng mga manok niya. Habang tinitingnan niya ang kaibigan niya, napansin niyang may hawak na itong manok na may nakakabit na tari na. Dali-dali niya itong nilapitan at kinalabit sa balik. Dali-dali niya itong nilapitan at kinalabit sa balikat. Nang ginawa niya yon, bigla namang napalingon sa kanya si Umar na may halong pagkagulat. Uy buddy, ikaw pala. Kala ko kung sino na. Ay kamusta ka na pala? Si Manong Duming, kasama mo ba? Tanong nito sa kanya habang baka sa pagmumukha ang saya. Kaya't ang sagot niya, okay lang naman kami buddy. Si Manong Duming nga pala nandun sa likod kasama nila Guyo eh. Oo nga pala, mukhang nakahanda na yung manok mo ah. Sino bang makakalaban mo? Sagot niya rito. Ang sabi naman nito sa kanya ay tagabayang dayo din ang makakalaban nilang sabungero. Ipinakilala nito sa kanya ang 2 nitong alalay. At kaagad naman niya yung nginingitian bilang pagpakitang kaanib na sila sa grupo. Maya-maya pa, nagwika sa kanya si Umar ng, Ay, buddy, papasok na ako sa Rueda. Nandun na yung mga kalaban namin eh. Ikaw, sasama ka? Maiwan naman si Lito sa labas eh. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ito, ang sabi niya, Sige lang buddy, dito lang ako sa labas. Makita ko naman kung sakaling maglalaban eh. Sagot niya rito. Yun nga, pumasok na ang kaibigan niya at kasama nito ang isa niyang tauhan. Habang hindi pa nagsimula ang laban, kinausap niya ang isang tauhan ni Umar, ang nagngangalang Lito. Tinanong niya kung kanina pa ba sila doon sa sabungan at ang sagot nito sa kanya ay mga 10:00 pa daw sila doon at inaabangan siya sa pagbaba. At tinanong niya din kung nakapang-ilan na silang laban at ang sabi nito sa kanya ay pangalawang laban na pero natalo daw yung una. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya dahil nagsimula na ang sultada sa manok ng kaibigan niya at doon siya namangha sa makalaban ng kaibigan niya dahil isang big time breeder yon na may kasamang kanok. Maigi silang 2 nanood ni Lito dahil gustong-gusto niyang masilayan ang galawan ng ibang manok. At maya-maya pa, hawak na nga ni Umar ang manok na tinatanggalan na ng bayna. At sa kalaban din ganun din ang ginawa. Nang bibitawan na ang 2 manok, kaagad naman itong nagbanggaan. Sa unang banggaan pa lang, kitang-kita na nila ang lamang sa manok nila Umar dahil kaagad tinamaan ang kalaban sa bandang dibdib, kaya't halos ito gumagapang-gapang sa lupa. Kampante na sila Umar noon na sila ang mananalo dahil pagapang-gapang na lang ang kalaban. Dahil bukod sa tinamaan kaagad yon, nabali din
At panay pa noon ang pagsisigawan ng mga taong nakapusta sa manok nila Umar. Nang biglang dumating si Manong Duming sa kanyang likuran, nakasama sila Guyo at Leroy. "Manong, sa tingin mo, wala na? Panalo na?" wika niya dito. Nang sinabi niya ito sa matanda, napangisi lang naman ito at nagwika ng, Oo, maaaring panalo na sila Omar. Pero alam mo naman na mahiwaga ang sabong. wika nito at kasabay ng pagwika nito ay napatingin naman siya sa naglalabang manok. Ang akala nila, patay na ang kalaban subalit nang makahawak ito doon sa manok nila Umar. Kahit bali na ang paa nito, nagpakawala ito ng palo ng siyang dahilan para makaganti at sentrong pagkatama sa kilikili. Dahil sa mga nangyari, dumistansya ang manok nila Umar at parang nakikiramdam sa sarili. Subalit laking gulat nila nang tumingala ito sa langit at nanging tumulumaypay ang liig. Sabi ko naman sa'yo mahiwaga ang sabo. Minsan papasahin ka lang sa una, pero may itinatagong sakit naman sa huli. Wika nito sa kanya. Dahil sa mga nangyari, labis naman ang pagkadismaya nila Umar dahil ang akala nila makaganti na sila sa pangalawang laban. Subalit dalawa ng manok nila ang nadali. Dahil 3 din ang dala nila Umar na manok, may isa pang natira. Paglabas nila Umar sa ruweda, kaagad naman nila itong sinalubong. Nang makita ni Umar itong si Manong Duming, kahit talo ito sa sugal, napangiti ito at nagsalita ng, "Uy Manong, kamusta? Mukhang malakas pa rin tayo ah." Wika nito sabay akbay sa matanda. Habang naglalakad ang grupo nila papunta sa mga bangko, nagwika naman ang tauhan ni Umar ng, Boss, panalo na sana kaya lang hindi basta-basta ang manok ng kanona yun Sigurado galing pa yun ibang bansa. Kaya kahit patulog na, pero nung nakahawak animoy magnet ang mga paa. wika nito. Nang marinig nila Manong Duming ang sinabi nito, napasabat naman yun ng, Ganon talaga ang ganitong gawain mga iho. Yung iba pa nga, gumagamit ng surambaw na magtatari para manalo lang. dahil sa sinabi ni Manong Duming, nagtaka naman si Lito ang tauhan ni Umar. "Anong surambaw Manong? Sugal din ba yan?" tanong nito. Ang surambaw ay isang mandarayang pagsugal. Halimbawa, magkaibigan tayo, tapos ikaw ang may manok na ilaban. Tapos ako naman ang magtatadi sa kalaban. Alam mo na ang gagawin doon. Hindi mo ayusin ang sentro ng pagtari para manalo kayo. Pero payo ko sa inyo, yan ang huwag niyong gagawin sa kapwa niyo mananabong. Dahil bukod sa pwede kayong patayin kung sakaling mahuli kayo, kakarmahin ka rin. Siguro ang akala niyo sa sugal walang karma. Diyan din namatay ang kaibigan ko nung kabataan namin. At dahil sa mga sinabi ng matanda, manghang-mangha naman sila sa mga salaysay nito. At ang sabat pa ni Guyo, "Ay, kilala niyo ho ba yung nakalaban niyo, buddy? Grabe di rin basta-basta yun ah," wika nito. At napasagot naman itong sinuli ng, "Bakit par? Mukhang alam ko ng binabalak mo ah," wika ni Nuli dito. Dahil itong si Guyo kasi, kapag nabilitaan niyang nagpapanalo ang isang manok, dadayuin niya ang farm ng breeder at bumuli doon para sa kanyang manukan. Kaya sari-sari ang lahi ng mga manok niya ang nasa mumunti nitong manukan. Pero naiba itong sinuli dahil hindi siya doon umaasa. Magamat nagtatangan siya ng malakas na mutya, kahit si Umar hindi nito alam ang kakayahan niya. Ang palagi lang nitong sinasabi sa kanya ay talagang dadalawin siya ng swerte. Pero wala silang kalam-alam na bukod sa swerte ng mutya niya,
Mamamatay aswang siya at isang antingerong hindi nalalaman ng iba. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tumagay na naman sila ng tuba. Kahit itong si Umar ay napapainom na rin kahit hindi ito sanay sa ganong inumin. Masaya kasing kausap itong si Manong Duming dahil purong biro ang binabanat nito. At wala kang mapapansin na kayabangan sa taglay na katawan. At maya-maya pa, habang nag-inuman sila, nilapitan sila ng mga dayong sabungero na may bit-bit na mga manok. Kaya't ang nangyari, ang pwesto nilang iniinuman naging tapatan ng manok. Kumasa na rin sila Guyo at Leroy dahil talagang nilapitan sila ng mga ito. May binabalak na naman itong sinuli na magpapamangha sa mga tauhan ni Umar. Nilapitan din si Umar ng mga sabungero para makipagtapatan sa manok. Subalit nag-alangan ito dahil sa takot na baka uwi silang mga bayong lang ang kanilang dala. Sa totoo lang, ganyan naman talaga ang sabungero, di ba? Maninigurado dahil hindi biro ang mag-alaga ng manok. Minsan pa nga, makalimutan mo ng mag-asawa. Di, biro lang. Kung hindi pa tinapik ni Nuli ang balikat nitong si Umar, hindi sana ito kakasa sa isang sabungirong nagpupumilit na lalabanan nila. Nang magkasundo na sila Umar ng makakalaban nila, kaagad yung umalis. Ang sabi ni Umar, dun sa isa niyang gaper ng bulang, sinuli na muna ang magkakabit ng tari sa manok nila. At habang nagkakabit siya ng tari, walang nakaalam na may ipinidapo na siya ditong mga usal para kumbate. Buddy, gusto mo bang makabawi? Pusta mo na ang natitira mo dyan. Baka sa pagkakataong ito, mananalo na tayo. Wika niya dito na may pahambol na taglay lang. Nang matapos na ang pagkakabit ng tari, bumulong siya dito ng, Buddy, huwag mong ilapag ang manok sa lupa pag hindi ang huling bitaw. Bulong niya dito. Ang akala ni Umar, pamahiin lang yon, pero alam niyo na ang ibig sabihin nun. Pumayag naman itong si Pumasok na si Umar sa ruweda at siya ang umalalay dito. Hindi siya ang magbibitaw dahil meron ding mga sabungerong antingero na maaring magduda sa kanya. Hindi na rin sila nagdala ng isa pang manok para pampatuka sa ilang manok na ilalaban. Pero sa kalaban noon, maigi nilang pinapatuka ang manok nilang ilalaban. Dahil sa maganda din ang tindig ng manok nitong si Umar, kaya't marami ding nagkakandarapang pumusta dito. At makalipas pa ang ilang minuto, naghudyat na nga ang sentensyador na bitawan na ang mga manok. Pagbitaw ng 2 manok, agara naman ang pagsalpukan dito dahil puro yun mga hybrid eh. Subalit isang banggaan lang. Laking gulat ng gaffer nitong si Umar nang makita nilang butas kaagad ang tagiliran ng manok sa kalaban. Kaagad itong ikinaryo dahil lumulupaypay na ang ulo ng kalabang manok. Dahil sa mga nangyari, animoy parang tatalon itong si Umar sa saya dahil nanalo ito sa pangatlong laban. Paglabas nila ng ruweda, nakangiti naman itong si Umar habang nakatingin kila Manong Duming. Napawika pa noon itong si Guyo ng, Pag yan ang makasama mo, buddy, kahit gagawa ka pa ng siga para ihawan bago pumasok sa ruweda dahil sigurado yan. Patawa-tawa nitong nagsasalita. Nang marinig ito ni Nuli, panay naman ang pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Kayo naman buti nga nakabawi itong kaibigan natin. May laban din kasi na malas. Kagad tiningnan ng mga tauhan nitong si Umar ang manok nito. At doon ito namangha. Dahil ni isang galos sa manok niya, ay wala silang nakikita. Fast scale kasi ang labanan. Matapos nun, at habang nagkumpulan sila sa isang tabi, napansin naman nila Umar ang sentensyador na nagsisigaw sa gitna ng ruweda. Uy par, parang tayo ang tinuturo ng karyo wika ni Umar kila Guyo. Pagtingin nila Nuli sa manok na hawak ni Guyo,
Nagtawanan naman sila dahil nakalimutan ni Guyo na siya ang kasunod na laban at sumunod kila Omar papuntang tabi. Kaya't napasabi ito ng, nako, naloko na. Tayo pala ang kasunod doon ah. Wika nito sabay takbo kasama ni Leroy. Yan kasi, lasing ka na ba Guyo? Wika naman ni Manong Duming. Kaya't ang sabi naman ni Nulis sa kapatid niyang si Mayok, "Yok, dyan ka muna ha. Yung tandang natin, bantayan mo. Pupunta lang ako saglit doon sa ruweda." Wika niya sa kanyang kapatid. Paglapit nila sa ruweda, sinipat-sipat naman niya ang makakalaban ni Guyo. Mabutit na abutan niya ito doon sa gilid. At nang makita niya ang kalaban nito, doon siya kinabahan dahil ang nakakaharap ni Guyo ay isang matandang mangkukulam na nakahanay sa 3 sabungero. Babaeng matanda yon at pumasok. Kaya't ang naisip niya, binaton niya ng bakod ang manok nitong si Guyo. Dahil kakaiba ang galawan ng ganong aral, dahil yung mismong manok mo ang kulamin ng mga yon para manghina ito sa laban. Dahil nga bakod at pudir lang ito para sa usal ng kulam, tatablan pa rin ito sa pisikal na tari ng kalabang manok. Par, tika lang. Huwag ka munang papasok sa ruweda. Wika niya dito. At lumapit siya sa mga tindirang nagbibinta ng itlog na nilaga. At nang makakita siya ng asin sa tindahan, kaagad siyang dumampot doon nang hindi nagpapaalam. Hinayaan lang naman siya doon dahil kilala siya sa lugar na yon. Paglapit niya kay Guyo, ang sabi niya, Par, ito, ilatag mo ang asin sa lapag ng ruweda. Wika niya dito. At matapos nun, pumasok na nga si Guyo at Leroy doon sa ruweda. Alam niyang hindi tatabla ng asin ang kalaban, subalit pakulo niya yon para sabihin na kontra nila ang mangkukulam gamit ang asin. Subalit ang totoo, nilagyan niya ng bakod at puder ang manok na may halong sabulag para hindi nito makita ang usal na kanyang ipinabaon dito. Dahil kapag magkataong malalaman nitong nakikialam siya, baka sa unang pagkakataon, makakaharap siya ng mga mangkukulam. Nang inilatag ni Guyo ang asin sa lupa, napatawa naman ang matandang mangkukulam sa likod ng lalaking may hawak na manok. Dahil gaya ng sinabi ko, hindi tatabla ng asin ang mga nilalang na ito. Buti kung aswang ang matandang yon, may posibilidad pang pero kulang, hindi. Nang inilapag ni Guyo ang manok sa lupa, doon na gumawa ng hakbang ang matanda. Kitang-kita niya kasi na animoy sinulid na parang sapot na umangat sa lupa kung saan naroroon ang manok nitong si Guyo. Pilit itong umakyat sa paa ng manok ni Guyo. Subalit kapag makadampi ito sa paa, bigla namang babalik ang kulam doon sa lupa na para bang uod na tsimpong nakatapak sa mainit na bagay. Bumabaikik noon sa kakatawa itong sinuli dahil sa reaksyon ng matanda. Hindi kasi nito kayang tablan ang manok ni Guyo. Panay ang paglilingon sa paligid ng matanda na para bang may hinahanap itong tao. Dahil sa mga nangyari, agad naman siyang lumayo sa ruweda sa takot na baka magawa siyang makita ng matanda na yon. Ang hindi niya alam, nakasunod lang pala si Manong Duming sa kanya at nagwika ito ng, Hoy! Wika nito sa kanya, kaya't nagulat siya. Nakita ko ang ginagawa mo. Maghinay-hinay ka sa kalukuhan mo, iho. Baka mapahamak naman yung kaibigan mo. Wika nito sa kanya. Hindi naman Manong, hindi yun magawang makita ng magkukulam na yon. Kababaeng nila lang eh. Pumasok doon sa ruweda. Wika niya dito sabay upo sa bangko. Silang dalawa lang noon ang nag-uusap ni Manong Duming habang nag-inuman ng tuba. Dahil lahat ng kasama nila nanood sa laban nila Guyo. Alam mo iho,
Huwag kang masyadong magpagod. May kakaharapin tayong digmaan mamaya. Alam kong babalikan tayo nung nakaharap. Dahil bukod sa galit nila dahil sa pamamalagi ko dito sa baryo, hangad din nilang makuha ang mutya mong tangan. Wika nito sa kanya nang siyang ikinagulat niya. Kaya't nabilaukan siya sa iniinom niyang tuba at tumagas ang tuba sa ilong niya. Dahil sa mga nangyari, humahagalpak sa kakatawa ang ermitanyo. At maya-maya pa, narinig nilang nagsisigawan ng malakas ang mga tao doon sa ruweda at hindi na sila lumapit at inantay na lang si Guyo na makalabas sa ruweda. Maya-maya pa, lumabas na nga yon sa ruweda at bitbit nito ang manok niya. Alam ni Nuling na nalo ito, pero sa tingin niya, duguan ang manok nito dahil wala yung kabal na inilapat niya. So ang ganda nito mga kaermitanyo dahil makakasagupan nila ang 2 gabunan at yung 7 mga aswang, di ba? So ano kaya kung makakarap nila ang gabunan na yon? Di ba? Minsan na rin siyang pinaglaruan ng gabunan dahil hindi niya kayang sabayan ang galawan na yon eh. Iba kasi sa mga gabunan may anyo itong lipad na aswang at kaya din itong maglaho sa pamamagitan ng paglagay ng usok. So mga kaermitanyo, part 52 na yata tayo, di ba?